So, ayan nga pala ang aking beshi. O, diba, ang aking Mars. Pumili ka niyang Mars kung anong gusto mo. Ito na nga pala yung Hindi, ano mo. kailangan ko lang yung mga pangmalakas. Ayan, ang kanyang Yusana. Mag-stay healthy ang kumari natin. So, ayan na mga sesh, ang luto ng aking arroz caldo. Diba? Ang sarap. So, ayan, mag-dinner na tayo habang wala pa si Yos. So, actually mga sesh, maganda ang country ng Netherlands. So, ayan mga sesh, wala pa si Yos. Nag-overtime siya ngayon sa kanyang work. At hindi ko alam kung anong ganap ko ngayong gabing ito. So, naisipan ko lang mag-vlog kasi parang gusto ko siyang i-prank o gusto ko siyang, alam mo yun, kung ano kayang gawin kong prank mga session. So, mag-comment naman kayo mga session kung anong magandang gawing content sa ating channel, di ba? Kasi nahihirapan talaga akong mag-isip, guys, ng iba-vlog. So, mga session, gusto ko nga palang i-share sa inyo yung aming Turkey na vlog ni Jowa last summer. So, i-upload ko na siya very soon para meron tayong content mga session. Kasi ang dami kong actually nagawang content nung mga hindi tayo nag-upload. Pero, hindi ko siya in-edit kasi talagang wala ako sa mood mag-edit. Yung parang, alam mo yung feeling drained ako na wala talaga ako sa mood sa lahat ng bagay. Nakafocus na ako sa trabaho ko that time. So, parang lahat ng yon pero binablog ko pa din. Yun nga lang, hindi ako nag-edit, ganun. Kasi ako yung nag-edit mga session. So, siguro ngayon, isa-isahin ko siyang i-upload na para makita niyo yung mga past naming ganap ni Jowa, di ba? So, ayan mga session, sa aming next video, abangan nyo ang ating pa-Turkey vlog. Pumunta kami ng Turkey mga session para sa aming summer vacation. So, ayan mga session, habang ako yung nagluto dito, nag-chat si Yos at ang sabi niya sa akin, ay, eto, makinig kayo. Be, don't wait for me with eating. I already eat here because we're still not finished. Diba? So, sabi niya, hindi ko na daw siya iintayin. Kakain na daw ako, sabi niya. At kumain na daw siya doon, hindi niya ako chinat in advance. Kasi dahil, nag-OT si Yos, kasi meron silang natapos na project. Normally, kumakain siya doon. Pero last time kasi hindi siya kumain doon, pero ini-inform naman niya ako. Siguro dahil sa busy siya, hindi niya na ako na-inform in advance. Super luto pa man ako ng arroz caldo. Akala ko naman titikman niya ng bonggang-bongga niya ang kanyang favorite arroz caldo. Kasi mga seswang, favorite talaga niya ang arroz caldo. Sabi ko, ay, parang perfect ngayon mag-arroz caldo kasi malamig. Kailangan pampainit. Knows na to mga ses. So, isarado ko itong bintana namin mga ses. I mean, cortina. Ayan, sa labas. Diba? So, ayan. Doorbell ang aking kumari, mga seswang. Kukuha siya ng Yusana sa Essentials. Namimit niyo siya ang aking friend, ang pinakamasikip sa Netherlands. Ito ang kanyang order, mga sesh. Proflavanol, core minerals, tsaka antioxidants. So, itong dalawang to ay Essentials. Tapos ito, good for hypertension. Mamaya pa siya kasi nag-OT ang lolo mo. Habang ako nagluto ng armas, pa-arroz caldo ako dito. Ay, o diba? So, ayan nga pala ang aking beshi. Diba? Naku, pangit ko, nakakaya. Masarap naman yan. Since nakakita sa... Okay lang yan. Magpagpagkita ako sa personal. Nabasa ang aking kumare kasi umuulan sa labas. Basang sisiw. Pagkita yung outfit kasi. Anyways, guys, makikita nyo kami sa February 1. Yes. Kasi mag-Amsterdam kami. O, diba, ang aking Mars. Pumili ka niyang Mars kung anong gusto mo. Ito na nga pala yung Hindi, mo. kailangan ko lang yung mga pangmalakas. Ayan, ang kanyang Yusana. Mag-stay healthy ang kumari natin. So, kailangan nito. Tsaka yung hotdog. Oh, sige Mars, sandali. Ay, andito yung hotdog. O, yun lang, hindi na ako pwede sa mga noodles. Ito, o diba, may pa-hotdog ang kumari Ito, ano natin. na ako ni Dr. Vicky Bello. Ah, talaga ba? Mga noodles, mga... Ayan, maraming noodles dyan. Ayan. Wala muna ngayon. Kasi sabi sa akin ni Dr. Vicky Bello, love your Love your health. love your health, Kemi. More in vegetable daw. So, ayan na mga seso, ang luto ng aking arroz caldo. Diba? Ang sarap. So, ayan, mag-dinner na tayo habang wala pa si Yos. Ayan mga seso, ang umuwi ng aking kumare. Kinuha lang niya yung kanyang supplements, tapos bumili siya ng mga hotdog, noodles, ganon. So, thank you so much, Mars, for dropping by. Salamat sa pagbili ng aking mga paninda. So, ayun na nga, diba? Ira-try na yung kumare natin, yung, Yusana natin para sa kanyang health and wellness eme. So, ito na mga seswang.
Kain na tayo habang inaantay ko si Yos. Actually, kumain na ako. Nakalimutan kong mag-video. So, ayan. Papakita ko sa inyo ang ating arroz caldo. Masarap tong arroz caldo as in. Kaya gustong gusto ni Yos kasi masarap. So, ayan mga seshwang, tapos na akong kumain. So, 'di ba? At ako ay maghuhugas na ng plato ngayon. At magsa-shower, maliligo ako. Danaantayin ko si Yos kasi nasa trabaho pa siya. So, normally mga seshwang, si Yos, dumarating siya mga alas 4 ng hapon. Nandito na siya, pero ngayon nag-OT siya. Siguro mga, ewan ko anong oras darating si Yos, mga 9 pa yun ng gabi. So, ang trabaho nga pala ni Yos, mga seshwang, ay, alam nyo ano, is sprinkler installation. Yung, di ba yung mga building, merong mga tawag dito, yung parang buhusan ng tubig pag may sunog, ganon, yung sprinkler, yung daanan niya, yung may mga tubig, ganon, sila nag-install para kapag in case may sunog dun sa building na yon, yung sprinkler na yun, automatic, meron siyang tubig na tawag dito aapula sa apoy. So, ayan. So, sprinkler and fire solution, yung kanyang trabaho. So, nakapasa na rin ang lolo mo sa kanyang course dati. So, binigyan siya ng free course. Hindi siya pala free course. So, binigyan siya ng company ng course dye. Tapos, so, ayan, ang trabaho ni Yos ay sprinkler installation. So, sprinkler and fire solution. Tapos mga sesh, yung kanyang company, yung employer niya, ay nagbigay sa kanya ng course, yung engineering course niya. So, ayan, nakapasa naman ng lolo mo. So, after niyan, pwede na mag-work siyo sa office, maglalagay na lang siya ng mga plano, ganyan, sa building, ganun. So, kasi junior engineer ng lolo mo. So, ayun mga sesyong, maghugas muna ako ng aking pinagkainan. So, habang naghuhugas ako dito, chika ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko dito sa Netherlands. Dito na ako nakapag-stay. So, actually mga sesh, maganda ang country ng Netherlands. So, kung pagdating naman sa trabaho, napakadaming trabaho dito. Hindi ka mamumroblema sa pag-apply kasi kaliwat kanan ng mga trabaho guys. Yun lang, kailangan mo talaga ng permit na magtrabaho dito. So, halimbawa ako, nakapagtrabaho ko dito guys kasi meron akong permit, di ba? Yung partner permit kayo. So, ibig sabihin, pwede ako magtrabaho kahit saan sa Netherlands na hindi ko na kailangan ng work permit. Kasi normally guys, ang mga foreigner dito, na mga foreign workers, ganon, ay kailangan ng work permit sa Netherlands. So, ang problema mga seshwang, pag nagtrabaho ka sa Netherlands, bibihira yung mga employer na nagbibigay ng work permit. Halos wala. Siguro, magkakaroon ka ng work permit dito kung isa kang highly skilled worker. So, ano yung highly skilled worker mga ses? Yun yung halimbawa nurse ka, caregiver ka, engineer, doctor, ganon. So, hindi lang siya skilled, kundi highly skilled. Pero yung mga normally guys na trabaho, hindi kasi nabibigyan ng permit. So, nung nagkaroon ako ng papers kayo, nung inayos na yung papers namin na magjowa, ayan. So, pwede na ako magtrabaho kahit saan na hindi na kailangan ng work permit. Tapos, ang sahod dito mga seswang maganda. Kasi di ba malaki ang sahod, ganon. Pero malaki din ang cost of living at expense. Tapos, ang gusto ko dito yung kanilang transportation guys. Yung public transport nila na napakabongga. Kasi dahil, pag-ano ka dito mga seswang, tawag dito, yung bus, yung train, napaka-komportable, napaka-convenient, ganun. Hindi sa siksikan, pero napakamahal. So, ang competition kasi dito ng mga transportation guys ay per distance, hindi per travel. Ay, napasok ako. So, per distance, hindi per travel mga sesh. So, halimbawa, yung pamasahe mo dito, i-compute kung gaano kalayo yung travel mo. Yun yung pamasahe mo. Hindi katulad sa Malta, noon nandun ako, na for travel, bili ka ng ticket, halimbawa 2 euro, valid for 2 hours na yon. Ayun. Sa Netherlands mga seswang, valid for 1 hour lang ang mga bus ticket. Tapos, bibili ka ulit.
Kaya nga, di ba, nung unang-una kong trabaho dito, yung sa Dunkin dati, alam nyo ba na ang pamasahe ko isang buwan ay umaabot ng 400 euro? My God! Tapos ang sahod ko, okay ang sahod ko, pero yung 400 automatic sa transportation na yun. Sabi ko, grabe, ang laki na nababawas sa sahod ko. Pamasahe pa lang yun, ha? Tapos, pwera pa yung iba mong expense. Halimbawa, magkakaroon ka pa ng insurance, ganun, babayaran mo. So, malaki ang sahod, malaki din ang gastusin mga seswang. Pero, kung ako, masasabi ko na may quality of life dito sa Netherlands. Kasi, tawag dito, lahat equal. Walang diskriminasyon, ganun. Kung ano man yung kasarian mo, anong pagkatao mo, ganun. Parang, lahat, pare-parehas ng sahod. Hindi yung parang sa Middle East noon na, kung Asian ka, ang liit talaga ng sahod mo, dahil. Tapos yung mga malaki ang sahod, yung mga Arabic, tsaka yung mga European, ganyan. Pero pagka mga Pilipino, mga India, mga ibang workers, ang sahod mo nakadepende sa nationality, nakakaloka. Pero dito guys, hindi. Kasi may sinusunod silang, basic salary in 1 month. Parang gano'n. So, doesn't matter kung taga saan ka, anong tinapos mo, kung parehas yan ng posisyon, ng trabaho, gano'n ang sahod nyo, pare-parehas kayo. Diba? Ang taray. Tapos, 8 hours ka lang mag-work, guys. Walang sapilitan kung mag-OT. Alam nyo ba, nung nasa Malta ako, nagatrabaho ako ng 8 hours a day, mga seswang. Since maliit ang sahod ko lang doon ay 750 euro, minsan 800. Kailangan ko mag-OT, kailangan kong mag-sideline, kailangan kong mag-part-time kahit na kailangan din ng permit sa pagpa-part-time. So, patago, ganun. Kapag may huli, di award ka. Para kumita ka ng bongga. Dito guys, sa Netherlands, hindi required yung mag-OT ka, ganyan. Kasi pagod ka na sa trabaho guys. Hindi dito nire-require na sagad-sagad sa trabaho, hindi 8 hours. Minsan pa nga yung katrabaho namin, nag-work lang ng 3 hours, 4 hours, may 5 hours lang, ganun. Pero syempre, ang sahod mo, kung ano yung trabahuan mo, yun ang sahod mo per hour. So, halimbawa, ang per hour mo dito, halimbawa lang 15 euro. Kung ilan yung trabaho mo sa isang buwan na oras, i-times mo sa sahod mo per hour, yun yung sasahurin mo sa isang buwan. O, di ba? Kaya, na-realize ko nung nasa Malta ako, ba't kayo mga European, ayaw nila mag-overtime, kahit ino-offeran ng overtime, ayaw talaga nila. 8 hours lang talaga sila, minsan less pa. Kasi, andito yung balance of life. So, yung trabaho tsaka yung balance talaga siya mga sis. Hindi pwedeng sagad-sagad sa trabaho. Siyempre tayo, mga Pilipino, di ba? Hanggat may OT, aura-aura. Pero, dito ko na-realize na hindi na kailangan. So, makapag-work ka lang ng 8 hours, sapat na yun mga session. Kasi naman, the more kang magtrabaho, Diyos ko, Lord, mga seswang, ang tax is waiving. Diyos ko, laki na binabayarang tax pag nag-OT ka, ganyan, extra hours, ganon. Kaya sabi ko, nako, yung ibabayad sa tax nung pinart-time mo, wag na. Ipahinga mo na lang. Kasi mapapagod ka, di ba? Tapos, halimbawa, nag-work ka na ng Monday to Friday, nag-part-time ka pa dyan, ang laki ng tax. E di, ipahinga mo na lang kasi, di ba, para hindi ka masyadong pagod at drain, o, di ba? Naka-recharge ka pa ng bonggang-bongga. So, ayan mga seswang, normally, kapag naghuhugas ako ng plato, si Yos yung nagda-dry. Pag ako naman yung maglinis ng bahay, magmamap ako, si Yos yung magbabacuum, ako yung ganun ba? Yung tawag dito, tulungan kaming dalawa ni Yos, although, mas marami yung gawa ko, syempre. Tapos siya, kung ano lang yung kaya niyang gawin, yun yung ibibigay niya naman sa'yo, yung kaya lang niya. So, hindi ko na siya pinipilit na, gawin mo to, gawin mo yan, hindi. Kasi, willing naman siyang tulungan ako, basta yung mga kaya lang niya. Kasi daw sabi niya, hindi ako babae, sabi niya. So, trabaho daw yun ng woman, yung maglinis ng bahay. Talaga ba yos, ha? Tapos guys, sa Netherlands, sa healthcare naman, although hindi ako ganun ka-impressed sa healthcare, kasi kapag may sakit ka, halimbawa pumunta ka sa clinic, sa doktor, guys, kahit na mag-inarte ka na sa harapan ng doktor na masakit ang ganito ko, ganyan-ganyan, magdrama ka ng bonggang-bongga, hindi ka pa rin talaga i-entertain kundi bibigyan ka ng ganitong gamot. Halimbawa, mag-take ka ng paracetamol at ng ibuprofen for 2 weeks tapos bumalik ka sa akin, ganun.
Ang daming mga ganap dito ng mga doktor, guys. Kasi nakailang pa check up na ako dati. Ang sinasabi lang ng doktor, puro ganon. Sabi ko, hindi. Masakit ang ganito ko, ganyan-ganyan. I need a further test, ganyan-ganyan. Hindi na daw kailangan, ganon. Pero, in general naman mga seswang, kung halimbawa, na-hospital ka dito at may insurance kami, ganon, bongga, libre yon. So, covered na yun ng insurance. Pero alam niyo ba mga seswang, hindi ko talaga maintindihan. Yung insurance, before ka ma-covered, may tinatawag dito na on risk. Yung in Dutch is eigen risico. Yung parang, tawag dito, una, babayaran mo yung on risk na 385, halimbawa. Tapos, pagka naubos mo yung on risk mo na yun, lahat na ng mga consume mo sa medical mo, sa health insurance mo, free na, covered na. So, halimbawa, meron akong on risk, 385. So, kung pumunta ako sa doctor, free naman na, hindi na siya count sa on risk. So, ngayon, halimbawa, meron akong gamot, meron akong procedure na gagawin, ganon. So, kailangan, i-consume mo muna yung nakalagay doon na on risk mo na 385, doon lahat na babawas, pero babayaran mo yun sa sarili mong pocket. Then, pag naubos na yun, guys, doon palang gagana yung insurance na covered, na free siya. Halimbawa, may gamot, covered na kasi on risk na yun, ganon. Tapos, sa dental naman mga seswang, separate siya. So, kailangan mong kumuha ng separate na dental para magkaroon ka ng dental service dun sa insurance mo. Kasi normally, may kasama na siyang 250 euro. Pero syempre, kung may papagawa ka sa ngipin mo, halimbawa, kailangan mo ng mas mataas, mag-a-add ka ngayon ng add-ons ng insurance mo. Tapos, ang gusto ko dito mga seswang, yung daanan. 'Di ba? Maganda yung mga daanan. Tawag dito, as in talaga, napakaganda. Maganda yung pagkakagawa nila, malinis, maluwang, ganyan. As in, kinoconstruct nila pag may sira na, kinoconstruct na nilang ganyan. Ganon. So, napaka-ano ng bansang to, napaka-discipline, at saka napaka-well-organized. So, ang sunod pa na nagustuhan ko mga seswang ay yung halimbawa, tawag dito, process. Halimbawa, meron kang a-applyan, ganon sa trabaho, mag-a-apply ka, ID card lang talaga mga seswang. Tapos, kasi yung ID card mo, doon nakalagay kung allowed kang mag-work o hindi. Tapos, yung ano mo lang, yung BOG, yung Behavioral Certificate, yun lang. Tapos, pag napa-interview ka at gusto ka ng company, bibigyan ka kaagad ng kontrata mga seswang. Tapos, pipirma na ka kaagad doon. Kung gusto mong basahin, umuwi ka, basahin mo sa bahay nyo, the next day, bumalik ka, ganon. Tapos, after that, pwede ka nang mag-start. Diba? Ganon ka, kabongga. Hindi yun na kailangan ng napakadaming kaek-ekan sa buhay para lang mag-start. Hindi. As in, napakagaan. Tapos, ito pa guys ha, pag nag-apply ka halimbawa ng passport mo, yung experience ko, nag-apply ako ng passport ko dito, alam mo ba, ang hiningi lang sa akin, picture. Tapos, yung picture ko na yun lang. Tapos, yung ID card ko, pumunta na ako dun sa appointment ko. Guys, ang appointment pa, hindi katulad sa Pilipinas na napakahaba ng appointment. Diyos ko Lord, ng pila sa passport dito, dahil. Di ba nag-appointment kami? Pag dumating ako sa appointment ko, ako lang talaga yung nandoon. Tapos wala na, binigay ko na yung, yung passport photo ko. Pinag-fingerprint nila ako. Tapos kinuha lang yung ID card ko. Tapos ayun na, nagpirma na ako. Tapos na, after 6 days, nakuha ko na yung passport ko. Ganong kabilis, Diyos ko Lord. Sabi ko, ang bunga naman talaga ng first world country. Lahat organized, mabilis, wala kang problemahin sa proseso. Diyos ko Lord, sana sa Pilipinas, ganito rin kabilis, ganito yung proseso. Sana ang bongga ng kalakaran. Hindi mo na kailangan ng napakadaming requirements na parang sa Pinas na NBI dito, police clearance, barangay clearance, ang daming certificate, kung ano-anong kinukuha. Dito dahil wala, as in, ID mo lang, picture, tapos magbayad ka na. Ganon ang proseso mga seswang. Sabi ko, grabe, ang bilis. Kahit magpa-open ka ng bank account mo mga seswang, kailangan mo lang ng passport mo or ID card mo, tapos kailangan mo lang ng kontrata mo, ng trabaho mo, ganun lang. Tapos magpa-appointment ka sa bank, or mag-apply ka online, pero ngayon guys, kasi online na siya. So halimbawa, nag-apply ka sa online, isubmit mo lahat doon ng mga requirements mo, on the spot, makukuha mo na kaagad yung bank number mo, details ng bank mo. Pwede mo nang gamitin actually, kasi may bank account number ka na. And then, after siguro mga max 5 days, andyan na sa bahay nyo yung ATM card mo. Ganun kabilis. Walang, parang sa Pinas dati, di ba? Naalala ko, nag-apply ako doon. Kailangan mo ng
one by one photo na napakadami, 6. Tapos, ang daming pirma-pirma, ang daming requirement, ganun. Kung kulang ka ng isang requirement, hindi ka talaga makaka-open, pababalik-balikin ka. Diyos ko, Lord, it takes time, hassle. Dito ko lang talaga na-realize na, alam mo yun, yung pinapahalagaan nila, yung time. They value the time kasi mahalaga. Sa Pinas naman, Diyos ko, patagalan. Kung kulang ka ng requirements, bumalik ka. Yung parang ganun. Sana lang talaga ang Pilipinas ay maging ganito para naman sana bongga, di ba? Napakaganda siguro. Char. So, ayan mga seswang, kumakain ako ng boiled banana. So, tapos, ang nagustuhan ko pa talaga dito, yung mga presyo din, hindi ganun kamura, pero hindi naman siya hindi siya ganun kamahal, pero hindi siya ganun kamura. Kasi guys, lagi ko iniisip, ko-convert ko sa ganito ganyan. So, dapat hindi ko na ginagawa yun. Pero ngayon naman, hindi na kasi nasanay na ako sa presyo ng euro, ganun. Parang napaka-affordable niya lahat ng tao, guys. Kayang-kayang bilhin yung mga produkto kasi may trabaho ang tao, may pera sila, ganun. Hindi mang, as in, meron naman silang pera kahit pa paano, hindi sila nawawalan ng pera. Ang mga tao dito, kaya yung mga bilihin sa labas, kayang-kaya nilang bumili, di ba, mga seswang. Pero, sabi ko, ito talaga ang pinakagusto ko dito, yung parang hindi ka nahihirapan, ganun. Tapos kung sakaling wala ka naman trabaho, andyan yung government na mag-support sa'yo. Siyempre, hindi naman for life yung support ng government. Pero at least, may nakukuha ka, di ba? Ay nako, napakasarap talaga ng eksena dito sa Netherlands na ang kalakaran nila dito ay maganda. So, ayan na nga mga seswang, wala pa si Yos. So, i-end ko na ang vlog na to. At abangan nyo guys, i-upload ko na ang ating Turkey vlog. Yung aming eksena ni Yos sa aming vacation sa Turkey. So, samahan nyo kami mga seswang para sa ating Turkey vlog. Siyempre, kung nanonood ka sa ating channel, please click subscribe. At siyempre, huwag kalimutang i-click ang notification bell para naman like kang updated at makita mo kaagad ang aming video pag kami nag-upload. At syempre, i-like mo na yan, mag-comment ka, at syempre mga seswang, i-share nyo na rin ang aming mga videos. So ayan mga seswang, thank you so much for joining me for today's vlog and I hope nag-enjoy kayo at see you again next time mga seswang. Thank you so much. Babush!